Yun, so, hello. Ito yung Aerox. Ito yung Aerox ni sir na walang kuryente yung ignition. So, ang ginawa natin, hinimay-himay natin yung wire para malaman natin kung bakit. So, yan o. Yan. Hinimay-himay natin yan. So, mula doon hanggang dito. Yan, papunta doon. Tinignan natin lahat ng wire. Yan. Ay, grabe. So, lahat pala nagawa na namin dito. Pati yung ano doon, sinek na namin yung ECU, sinek na rin namin yon. Yung wirings doon, papunta doon, ayos naman. Tapos, yung ISC, sinek na rin namin lahat ng wirings niyan. CKP, napalitan na rin namin. Tapos, ayan o. Ganun pala kadumi yung mga wire sa loob. Grabe. So, ang gagawin natin dito, kaya siguro nawala ng kuryente ito. Ang ginawa namin dito is general wirings. So, ang napansin lang namin dito sa kanya, ayan. Eto. Yan. So, puro ano, inaamag na yung wire. Eto. Yan. Kaya, yan yung dahilan ba't shortage yung motor ni sir. I mean, nawawalan. Kung bakit nawawalan wala ng ano, ng kuryente. So, yan. So, wala talagang ibang choice kundi balatan talaga buong harness para malaman mo kung bakit, saan at kung saan nanggaling yung problema na yon. So, ang ginawa pala namin dito, unang-unang diagnose namin dito ay yung CKP, chinek namin. Ginamitan natin ng CKP sensor tester. So, bad na yung CKP nya. Pangalawa, yung ECU. Yung ECU, may ginagawa kaming Aerox nitong nakarang araw lang. Chinek namin yung ECU doon sa isang Aerox na B1 din. Goods yung ECU. Lahat ng reading sa ECU, chinek ko na rin. Goods din yun. So, ito ngayon yung ginagawa namin. Dahil sa napatunayan natin na wala tayong problema sa ECU at yung CKP napalitan na rin natin. Ngayon, eto, dito tayo ngayon. At so yun na nga, lahat nito babalutan na rin natin to. Yan. So actually talagang pinasakit ng motor na to ang ulo ko talaga. Dahil lahat ng ginawa kong paraan, lahat ng pamamaraan, naubos ko na. So, nung ma-prove namin na walang problema ang ECU, saka kami nag-decide na balatan buong wirings. Kasi, yun na nga, possible na may putol, inamag yung wire, at nagkakaroon ng ganun nga, ganun. Yan. So, ginawa namin dahil sa nahanap na natin kung saan banda yung naputol. So, yun. Eto na. Tugtong-tugtong na yan. So, napalitan na rin natin siya ng ignition. So, yung ignition na pinapalit pala natin dito is original. Hindi tayo nagpapalit ng local, peke o anuman. Kasi, ang sisirain ng ignition na to ay ECU kapag nagpalit tayo ng fake na ignition. So eto, babalutan na ni then yung wire, tapos ibabalik natin yan sa dating pagkabalot.
Yan. So ang Aerox na to ay B1. So talagang masakit sa ulo dahil hanggang madaling araw pinag-wirings lang ako nito. Lahat ng diagnostic tools nagawa ko, lahat ng step by step na pamamaraan kung paano siya i-troubleshoot nagawa ko, pero nung mga araw na yon hindi natin siya nakuha kaagad. So ayan, sinaga talaga natin kung saan at kung bakit siya nawawala ng kuryente sa ignition. So mamaya ipapakita namin sa inyo kung okay na siya. Binabalutan na lang namin ng electrical tape. Ito yung Aerox ni Sir. So patapos na rin yan. Masyado lang talagang madugo at masakit sa ulo yung problema ng wirings ni Sir, dahil hindi mo akalain nga naman na gano'n yung mangyayari. So shoutout pala kay Sir, taga Malolos to si Sir. Nasaktuhan lang na pag uwi nila dito sa San Jose del Monte ay nagkaganon yung motor. So si Sir pala, yung kapatid niya, kaya dito rin na ipagawayan sa atin dahil yung kapatid niya sa amin din nagpapagawa talaga. So nag-decide sila mula Tungko na itulak na lang yung motor papunta dito sa amin. So bibidyoan na lang namin kung matatapos na namin. Bibidyoan na namin paano siya andar at i-upload natin to sa FB page natin.